ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at Tangina to, bobo. Ang bobo mo talaga. Hindi describe niya yung kanyang sarili. Utangin na niyan. Ang linaw-linaw nung sinabi niya. Para yung kay Bongbong Marcos. Tanga mo talaga, clear. Utangin na niyan. Kalyo ng utak mo siguro mas malaki na kaysa sa utak mo. Kung yung utak mo kasi laki ng Jolen, utangin na niyan baka mga 10% na lang dun yung gumagana. Sinabi na nga niya kay Bongbong magpakita ka kasi ng mga magagandang ginawa ni Bongbong. Alam mo kaya mo sinasabi na maganda ekonomiya ngayon, ha? Ikaw talaga bobo ka talaga. Kaya sinasabi mo maganda ekonomiya ngayon dahil ngayong panahon ngayon panahon na ito eleksyon. Pag eleksyon, all people are spending. Ang daming mga kandidato. Imagine mo buong Pilipinas. Mula konsihal hanggang senador, they're spending money for their campaign. So, talagang umikot ang pera sa Pilipinas. Pagawa ng tarpaulin, t-shirt, bowler, baso, kape, lahat. So, talagang gaganda ekonomiya natin ngayon. Kasi nga, people are spending their money for campaign. After nito, ayan, bubulusok ulit yan. Ano na naman dadahilan mong gaga ka? Kailangan masustain nyo yan. Hindi naman pwedeng lagi eleksyon. Pero ma'am, marami po kaming ebidensya na bobo yung amo mo at marami rin kaming ebidensya na bobo ka. Yo. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ayun. Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong pinakapaborito. Ito na naman ang inyong pinakaaabangan na pinakakupal at kumag at di dapat pagkatiwalaan na vlogger sa balat ng lupa. Ito ang inyong Boss Dada. At tayo na naman. Another day, another uratan session with yours truly, Boss Dada. Tayo na naman po ay maghahatid ng mga makabuluhan, walang kwenta. Makabuluhan, walang kwenta. Na mga makabuluhang kwentuhan. At walang kakwenta-kwentang mga bagay-bagay. Pag-uusapan ng mga walang kwentang mga bagay-bagay sa lipunan. Pasasakitin na naman natin ang atay, balon-balunan. Puso at isipan ng lahat ng mga kawatan, magnanakaw, demonyo, santanas, hudas, barabas, sestas, mambubudol, sinungaling, putok sa buho, mga salot, switik, kuratong, lahat ng mga zombie, mga adik, bangag, lahat ng mga tulak, snatcher, mangumit, mandarambong. Atin na naman po silang pasakitin ng mga ulo, mga bossy. Ayan na nga. So, malapit na po ang eleksyon. At talaga naman umiinit, tumitindi ang mga batikusan, banatan. Napanood nyo ba yung napakalupit? Napanood nyo ba yung napakalupit na nabakbakan dyan sa yung ano ba yan? Yung nangyari sa Alyansa na meeting di Avance. Ang galing. Congratulate natin. Let us congratulate yung mga organizers ng meeting di Avance ng dyan sa may Liwa, San Bonifacio. Palakpakan. Ang galing. Kahit umulan, umampon, hindi nagpapigil. Ang ganda ng ang ganda talaga ng format at syempre katulad ng lagi natin sinasabi. Kung sila kaya nila makapagpasara ng kalsada dahil sila ang hari sa Pilipinas, tayo hirap makakuha ng permit para makapag-rally. Kaya dyan lang tayo sa mga Freedom Park nagra-rally.
Pero sila, okay nang ina kahit na main road. Kahit main road ay kaya nilang ipasara. Kahit main road, kaya nilang harangan. Para lang sila'y makapangampanya. Ganyang kalulupit ang mga hayop. Pero tayo, gusto natin pumunta doon sa malaking venue. Ayaw nila, sila may-ari. Ang inakala mo nabili na nila ang bansang Pilipinas. Kaya dyan lang tayo sa liwasan. Pero huwag kayo mag-alala. Dahil maliit man ang liwasan, napakalaki ng buong Pilipinas. Kaya nga ginanap yung meeting di avance na yan sa buong Pilipinas. Imagine nagaganap yan sa Mindanao, nagaganap sa Visayas, nagaganap sa Luzon. Doon nga lang sa Cebu may 2 venue ng meeting di avance para kay Pastor Apollo Kibuloy. 2 venue, isa sa may nakalimutan ko yung mga lugar. Napakahina ako talaga sa mga lugar. Pero dyan yan sa Cebu. 2 kami ni Bisdak magkasama dyan sa Cebu Siya nagpunta doon sa malaking venue. Ako nagpunta sa mas maliit na venue. Kasi Bisaya si Bisdak. Ako di pa ako marunong magbisaya. Buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Sabi nga ang yabang-yabang ng alyansa na ipinakikita nila yung pumunta doon sa meeting di avance na nakitang-kita mo naman, alam mo namang hakot. Mantakin mo isang lang yan, isang lugar lang yan. Tangina, hirap na hirap pa kayong punuin. Samantalang kami, buong Pilipinas, halos araw-araw meeting di avance namin. Kaya yan. Nung nakaraang linggo, nasan ako? Nasa Bohol. Mantakin mo, nag-meeting di avance kami sa Bohol. Pucha, ang daming area sa Cebu. Nagmi-meeting di avance din. Hindi pa meeting di avance lang tawag ko Basta political rally o yung rally. Nagra-rally kami sa nangangampanya at rally kami sa Bohol. Meron pang ibang areas ng Bohol. Meron ibang Cebu, ang dami. Palawan, Pangasinan, Bulacan. At nangyayari to araw-araw. Sabi ko nga sa inyo this will not be possible kung wala ang galing ng coordination ng PDP Laban at a collaboration with the Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement. Galing? Kaya nga hindi nila pinagyayabang mapapansin nyo yung mga crowd nila, hindi nila kayang ipagyabang. Bakit? Putang ina, hindi umikot sa buong Pilipinas yan. Hindi umikot sa buong Pilipinas yung yung alyansa na yan. Bakit? Takot na takot sila. Takot na takot sila mga bossing na mabu. Takot na takot silang masigawan ng Duterte. Kaya hindi na yan nakaikot. Saan lang nagpunta yan? Doon sa baluarte nila. Batangas, Bulacan, Cebu. Pero matatawa ka sa Cebu Yung palang isang malaking nila doon, gathering nila doon. Pucha yan, puros mga taga-gobyerno. Mga empleyado ng Kapitolyo, kamag-anak, yung mga nandoon, wala, konti lang daw yung organic na mga Pilipino na nagpunta ron. Grabe Paikot-ikot tayo sa Cebu. Grabe yung motorcade namin kahapon, mga bossing. Alam nyo ba ang motorcade namin kahapon? Nag-start kami 6 a.m. Ang inikot lang namin northern part ng Cebu. Inabot kami ng 13 hours. 13 hours! Grabing motorcade. Motorcade lang ni Pastor yun. Ang sigaw talaga ng mga tao, Duterte, dyan sa Cebu. Duterte, ganun talaga. Tapos, nag-aagawan sila sa mga damit ni Pastor Apollo Kibuloy. Imagine mo, Cebu libo-libong mga t-shirt. Kahit poster ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Cebu, pinagkakaguluhan mga bossing. Kung ayaw mo kay Pastor, hindi mo pagkaaguluhan yung mga merchandise niya. As in, nag-aagawan. Putangin nang yan. Pag namigay kami ng damit. Pag namigay kami ng mga damit, tsaka ng mga, grabe talaga mga boss, yung katawan nila, nakapasok na. Nasa loob na ng sasakyan. Talagang nagrarambulan. Kung ayaw mo kay Pastor, ba't kayo hingi ng t-shirt? Ba't kayo hingi ng poster, diba? Grabe, nagkakagulo yung mga tao. Kaya nga sabi ko akala ng mga manipulator ng media, kaya nyo pa kaming bolahin.
Diyan sa hayop na survey nyo, ulul. For buong kampanya, nasa ground kami. Pumuti na nga ako sa sobrang bilad Tinatrangkaso na sa sobrang puyat Pero buong kampanya, nagbahay-bahay kami, bara-barangay, maliitang mga barangay, pinupuntahan namin. Alam mo sinasabi ng mga taga-barangay? Kayo lang ang pumunta sa amin na senatoriable. O so sinong iboboto nila? Alam nga naman kayo. Hindi nga kayo nangampanya, hindi nga kayo nangampanya sa OFW dahil alam nyo hindi kayo mananalo sa OFW. Lahat ng OFW gigil sa inyo. Hindi nga kayo nangampanya sa OFW, hindi rin kayo nangampanya sa buong Pilipinas. Ilan lang beses kayo nag-rally? Ilang beses lang. Puta, nagbigayan pa kayo ng ayuda. Dito sa Duterte, tingnan mo ang Duterte, 10. Ang yabang-yabang netong alyansa. Sabi pinabili ng suka, hindi daw makabuo. Tanginan nyo, kayo nga, limang partido na nagsama-sama. 5 partido na kayo nagsama-sama, nakabuo kayo ng 12. Puta, nalagasan pa kayo ng 3. Puta, nasa 9 na lang kayo. Nalagasan pa kayo ng 2. Putang ina, saan ka naman makakita ng ganyan? Ang yabang-yabang nyo, pero nalagasan kayo kasi sobrang sama ng ugali nyo. Ayun, sabi ko nga, mas bilib pa ako dyan sa Makabayan. Kasi sa Makabayan, kahit walang kwenta, walang silbi, kahit di mananalo, putang ina yung dose nila, intact pa din. Etong alyansa, sa sobrang sasama ng ugali, sila nagtitirahan, sila naghihilaan pababa. Kasi alam nila na hindi sila mananalo dito sa alyansa Puta, tarantado yung ginawa ni Bongbong Timing na timing na kung kailan mainit ang tao, puta, pinatapon niya si Pangulong Duterte sa ibang bansa O kaya talagang gigil na gigil mga bossing, gigil na gigil at talaga namang inis na inis. Lahat ng mga Pilipino diyan sa pati alyansa diyan sa ginawa ni Bongbong na wala nga talagang utak sila na naghihilaan pababa, sila na nagkanya-kanya dahil nga alam nila puta kung asa sila dito kay Bongbong, palubog sila parang Pilipinas. Oo, kaya yan. So hindi sila, nabawasan pa sila, 9 na lang sila. Asan na ngayon yung pinabili ng suka? Tayo na yung mga pinibili ng suka, doon pa nagsusumiksik yung mga ninyo. Mga kandidato ninyo, yung 2 kandidato ninyo, doon pa nagsisisiksik. Oo, sa 10 lang kami, ayaw na nga namin magdagdag. Puta, kami pa yung tumatanggi, saan ka naman? Tayo na mga banateros at mga DDS, tayo pa yung tumatanggi, wag na, 10 lang kami. Hindi na, sama kami sa inyo, hindi na. Takin naman, takin mo ang endorso namin, 14. Ganyan katindi ang PDP. Pusa ang mananalo lang na senador 12. Mantakin mo 14 ang iniendorso. 10 plus yung 2 ni Aimee, tsaka si Camille Villar, si Kirubin at tsaka si Horasan. 14. Ganyan tayo kalupit. Puta na, tapos sasabihin nyo, kinamuntan mo nagsisiksikan mga kandidato para lang mapansin ng PDP laban. Tapos sasabihin nyo malakas kayo. Hindi nga kayo nakapangampanya, hindi kayo nakalabas sa mga tahanan nyo. O alam nyo kung bakit? Kasi putang ina, alam ng tao bulok kayo. Simple lang Simple lang Paano ba nangampanya? Paano nangampanya ang Pangulong Duterte? Kung masaya kayo ngayon, maayos ang presyo ng bigas, maayos ang kriminalidad, okay ngayon, sige, diyan kayo. Kung okay ngayon, sige, diyan kayo sa alyansa. Pero kung hindi na kayo masaya, kung mas masaya kayo noon, kung sa tingin ninyo mahal ang bigas, magulo ngayon, madaming drugs, madaming adik, yung mga pulis hindi mapagkakatiwalaan. Tapos ang gulo-gulo ng bayan, walang programa, puro utang, pag magnanakaw. Kung gusto nyo na matapos lahat yan, dito kayo sa amin. Simple lang. Simple lang, wala nang intro, wala nang kung ano-ano pang plataforma. Wala na, kasi putya, pag tinignan mo talaga yung plataforma ng PDP laban candidate, putangin na lahat yan with flying colors. Itong kabila, anong plataforma niyan? Tayo na yan si
Si Manny Pacquiao, puta na yan, hinihila pa baba. Si Villar, piniimbestigan. Si Aimee, puta, tinakwil. Tapos puta si Abalos, nangayayat na sa sobrang kakaisip. Hindi niya alam kung kakain ba siya ng tae o bubog para lang sumikat. Putang na, peke na nga. Peke na yung ano. Peke na yung survey, di pa pumapasok. Abalos, mahiya ka sa buhay mo. Kung ako sa'yo, Abalos, bumalik ka na sa sinapupunan ng nanay mo. Oh, bumalik ka na sa mattress ng nanay mo, walang may gusto sa'yo. Tangina, kahit mag-artista ka, puta, bilhin mo lahat ng estasyon sa buong Pilipinas, walang manunood sa'yo. Walang tatangkilik sa'yo, utragis ka. Oh, wala kang silbi, Abalos, kung ako sa'yo, tangina, matulog ka na. Oh, kaya yan, mga bossing, Diyos ko po. Oh, tas sino pa? Sila Tito Soto? Sila pa si Lacson na nag-imbento ng certification by liquidation by certification. Tangina yan ang gusto nyong manalo ulit, hinayop yan ng sistema ng Pilipinas. Di nga tumanggap ng pork barrel. Hindi ka nga tumanggap ng pork barrel. Putang ina niyan. Ginawa mo naman yung batas para hindi na mag-liquidate lahat ng mga kalahi nyo dyan sa Congress at Senate. Diba? Walang hiya na yan, oh. Diyos ko, Lord. Ewan ko ba? Oh, so yan po ang sitwasyon natin ngayon dito sa Bayang Pilipinas. Wala nang pag-asa yung mga yan. Kahit na anong pagmamanipula ninyo, nakikita namin mismo kaming mga nasa ground na tinatangkilik ng mamamayang Pilipino ang ating mga kandidato, at dahil dyan, pag-usapan natin yung mga nangyari ngayong kampanyahan. Yan. Oh, yan. Ano ba nangyari? Diyos ko po. Si Inday Sara, talaga naman. Ang tindi nung speech ni Inday Sara. O, panoorin natin mga bossing yung mahabang speech ni VP Sara, pero malaman ito. O, at dito magkakalabasan dito ng sikreto. Putay na yan. Ang tindi mo pala, Luistro. Puta, kembot ka ng kembot dyan. Oo, putay na, para kang asong nireregla na walang gustong kumasta. Oo, panay ang giling mo. Panay ang mo dyan, pati mga kabataan, tinuturuan mo pang gumiling. Giling ka ng giling, puta, hindi ka nagbabayad ng utang. Luistro, mahiya ka naman. 8 million ang utang mo kay Inday, tapos pina-impeach mo pa. Tangina, pinaglihi ka ba kay Bongbong matapos ipalibing yung tatay niya, pinatapon pa si Pangulong Duterte sa ibang bansa? Ang ina, sabi ko talaga, ibang klase ang pagiging makapal lang muka ng mga taga-Pilipinas. Talaga naman pagdating sa utangan. Mantakin mo, sabi ni BP Sara dito, yung asawa daw niya mayroong kasong rape. Tangina naman, ganyan kasi pinaggagawa mo eh. Kaya kembot ka kasi ng kembot sa harap ng maraming tao, kayo asawa mo kung ano-anong ginagawa sa background eh. So nagkaroon daw ng kaso ng rape daw, tapos naging abogado si Man Scarpio. Putangin nang yan. Ang dami-dami yung pera, congressman kayo. Namimigay ka ng pera sa taong bayan, utang mo, hindi mo mabayaran. Tangin na yan, para kanyang kapitbahay namin, may utang sa akin, tapos araw-araw nasa samgyupsalan, pag siningil mo, putangin na, wala daw makain. O, yun sa kakilala ko na may utang sa akin, magbayad ka. O, Jay Guevara, laki na ng utang mo. Walang hiya ka, Jay Guevara, yung utang mo sa akin mula ulong gampana. Ang pugi-pogi mo na, yung utang mo hindi pa binabayaran. Pucha yan, pag tiningnan mo yung mga profile picture, yung mga Facebook post, putang na, laging naka-2-piece chicken sa Jollibee. May palabok pan pa. Tangin na, nasa samgyupsal at saka shabu-shabu. Pucha yan. Panay pa ang budol. Ay, hindi budol. Budel fight. Puta silang magkakaibigan. Tayo na may pera naman. Pag tinawagan mo, pucha, sin zone ka na, iba-block ka pa. Pagka tangin na talaga mga Pilipino, makakapalang mukha talaga pag siningil mo, sila pang galit. Oh, ito si Luistro, siguro kaya inimpeach si BP Sara, siningil doon sa 8 million niyang utang. Na 8 million, mandarambong ka. Ginamit mo na, ayaw mo pang bayaran. Yung pera ng taong bayan, di naman sa'yo, ginagastos mo. Ayop kayo. O, pakinggan natin itong ni Inday Sara. Duterte!
Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Una na sa lahat, ialay natin ang pasasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat na nasa ilalim ng ulan, gutom, walang ayuda, hindi pumasok sa trabaho. Ngunit ibinigay ninyo ang panahon para sa aming lahat ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo. Again ginanap to hindi Biyernes. Ginanap to Huwebes, may pasok. Hindi lang dito sa hindi lang dito sa Maynila, pati sa buong Pilipinas May pasok pero pinuntahan, umulan pero walang umalis. Samantalang dyan sa kabila, tanginan nyo, pag umalis kayo, pag di kayo umatin, pare-parehas pa kayo ng damit. Pag di kayo umatin, sige kayo, wala kayo sweldo. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa PDP dahil binigyan nila ako ng pagkakataon sa rally nila ngayon. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula kay Pangulong Rodrigo Duterte sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na suporta at pagdarasal na siya ay maibalik dito sa ating bayan. Maraming salamat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin, sa patuloy ninyo na suporta sa akin at sa aking mga kasamahan sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Maraming salamat. At ang huling pagpapasalamat ay mula sa akin. Dako kaayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan. Sa Yun, ang putya meron sila. Utang kabubuton. Sa mga Bisaya, sobrang importante niyan. What is utang kabubuton? In Tagalog, utang na loob. Mayroon yan. Tumatanaw ang mga Duterte ng utang na loob sa ating mga Pilipino na nagbigay ng opportunity para sa kanila ay makatulong. Utang kabubuton, yun lang. Sabi ko nga sa inyo, utang na loob. Yan ang trait ng isang Pilipino. Kapag ang isang tao wala niyan, walang utang na loob, putang ina, Satanas yan. Demonyo yan. Kapag ang isang tao wala kang utang na loob, demonyo ka. O tingnan mo, si Pangulong Marcos, si Pastor Apollo Kibuloy, ang laki ng naitulong ni Pastor Apollo Kibuloy. Panay ang punta niyan sa Kingdom of Jesus Christ. Kada tumatakbo yan, nanghihingi ng basbas. Yang hayop na yan, kulang na lang pati brief ni Pastor. Iuwi niya para lang dasalan niya, para lang manalo siya at maasya. Ano yan, kaibigan yan. Lahat, helicopter, bus, istasyon, pinagamit ni Pastor Kibuloy para manalo yan ng presidente. Ang laki ng ginastos ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang ganda ng presidential debate ng SMNI. Para yun sa kanya. Ang pinakamagandang presidential debate ng SMNI format para lang si Bongbong Marcos hindi magmukhang tanga. Sa media, yung ibang mainstream media, pangit ng format nila. Sa SMNI, sobrang ganda. Gumastos ng 100+ million. Ang SMNI para lang sa'yo, Bongbong. Para lang sa'yong hayop ka. Tapos anong nangyari? Anong nangyari, putang ina, ikaw pa ang nagsimulang magpatrabaho kay Pastor Kibuloy. Wala kang utang na loob, buwisit ka. Si Boying Rimulya, ganyan din.
Nung mga panahon na si Boying Rimulya binabatikos ng mga Pilipino dahil nahuli yung anak niya nang nahulihan ng droga at nanalo naman sa kaso ngayon, kinukwento ko lang. Nahulihan ng droga. Putay na. Galing siya sa ibang bansa, umuwi siya rito, dumiretso siya kay Pastor Kibuloy. Anong sabi niya kay Pastor? Pastor, tulungan mo naman ako. Doon sa, kasi kinakawawa ako ng media ngayon. O anong sabi ni Pastor? Lika dito, pa-interview ka. Nagpa-interview si Boying doon, nagpaliwanag siya. Patungkol doon sa sitwasyon ng anak niya. Bukod tangi, SMNI ang nakinig kay Boying Rimulya. Lahat ng media, puta, kinocrucify siya. Department of Justice ka, tapos yung anak mo nahulihan ng droga. Tapos ayaw mo pang magbitiw. SMNI ang tumulong sa kanya para makapagpaliwanag siya. O anong ginawa? Ang sabi pa ni Boying, dismissible na. Yung mga kaso ni Pastor, dismiss na ba natin? Tapos biglang binuhay pala ng buwisit. Saan ka makakita ng ganyan? Ang walang utang na loob. Lahat ng mga politiko, lahat yan lumalapit kay Pastor Kibuloy. Kung gaano sila lumalapit sa INC para magpa-endorso, ganun din sila kay Pastor Kibuloy. Ganun sila kapatay gutom. Pagkatapos nun, anong ginawa ni Bongbong? Pucha, yung nagpalibing sa tatay niya, itong si Inday Sara na tumulong sa kanya para manalo siya. Take note si Bongbong Marcos natalo ng malaking bilang kay Leni Robredo. Meaning, itong mga bobong loyalista na nagsasabing ang nagpanalo kay Aimee ay kay Inday ay si Bongbong. Bobo. Natalo nga kayo ng housewife na si Leni Robredo. Tapos kung makapagmalaki kayo ngayon. So natulungan ka, naging presidente. Anong ginawa mo kay Inday? Anong ginawa mo sa mga Duterte matapos ipalibing ang tatay mong hayop ka? O hindi ba? Walang utang na loob. Kaya ang isang kandidato na balimbing, ang kandidato na balimbing at may presyo, yung bumabaliktad kapag ka inaalok, putang na walang utang na loob yan. Demonyo yan. Huwag nyo nang iboto yan. Kaming mga banateros, tingnan mo. Kaming mga banateros, maraming nag-aalok sa amin. Maraming nag-o-offer sa amin, sabi ko nga sa inyo. Iba ang kalibre natin. Pero wala kaming tinanguan. Si Pastor Kibuloy at ang Duterte lang, sapat na kami dun. Pinakita ko. Hindi ko pala pinakita sa inyo. May mga messages sa akin. Hindi tayo for sale. Si Pastor Kibuloy ganyan din. Hindi yan for sale. Ang SMNI ganyan din. Inaalok ang SMNI ng kung magkano, name your price pa. Name your price. Alam mo ba, ang request lang ng SMNI, access sa lahat ng mga tao na gusto nilang makausap kapag kailangan nila. Imagine. Habang mantakin mo yun ng alok sa kanila, name your price. Name your price. Alam mo, ang sabi ng SMNI, name my price. Wala naman akong presyo. Basta, pangako nyo lang sa amin, tutulungan namin kayo, pangako nyo lang sa amin, lahat ng gusto namin makausap sa gabinete, may access kami. Okay, deal! Imagine nyo kung anong in-offer sa ibang Kung sa SMNI may ganyan na offer, kung anong offer sa ibang istasyon. Mukhang pera mga yan, business yan ang SMNI hindi business. Ang SMNI paghahatid ng totoong balita. So binibili ang SMNI, hindi nagpabili yan. Bakit? Kasi para ka dapat sa bayan Ang utang mo sa bayan at sa Diyos. Dapat tumatanong ka ng utang na loob sa bayan at sa Diyos. Ganon ang mga Duterte. Tumatanong ng utang na loob. Utang kabubuton, hayop. Yun ang wala. Kaya nga sabi ko, napakamalas. Baka mamaya, Ilocano si Bongbong. Isipin nila, lahat ng Ilocano walang utang na loob. Hindi tumatanong ako ng utang na loob. Ilocano ko Hindi kami katulad ni Bongbong. Utang na. Wala nang utak, wala pang utang na loob, wala pang kaluluwa. Sabi ko nga sa inyo, pag yan namatay, pumunta ng impyerno yan. Baka pati si Satanas ipa-impeach ng mga yan. Oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atuang nasod. Daghan salamat. Ang pwesto
na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinidnap ang tatay nating lahat. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo, hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. I love you too. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Ako po, magagalit si Claire sa iyo mamaya, papakita ko sa iyo. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Ang problema ng Pilipinas, alam niyo kung ano, ang problema ng Pilipinas, ang daming gustong pumalit kay Satanas. Tangina, yan ang problema ng Pilipinas. Ang problema ng bayan natin, lahat sila gustong maging, gusto nilang patalsikin si Satanas sa impyerno. Puta, nasasama ng mga ugali. Oo, yung mga nasa gobyerno natin ngayon sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, puta na mahihiya eh. Mahihiya yung mga magnanakaw sa Alcatraz eh. At saka dyan sa Bilibid eh. Pag nakita tong mga to, putang ina, talagang hari ng sindikato tong mga kupal na ito eh. Ang kakapal ng mga mukha, sabi ko nga sa'yo, pag nagnakaw to, putang ina, talagang kahit nakatingin ka eh. Buti pa yung pusa pag kumuha ng isda sa lamesa. Tayo na inaantay pag walang nakatingin. Puta, itong mga to, kahit nakatingin ka, gising ka, ninanakawang ka. Ganyan kahayop ang mga yan. Tapos gusto nyo iboto yung mga yan. Ay, bahala kayo sa buhay ninyo. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen. Mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic
demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa ring tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Yan ang problema. Yan ang problema. Yung namumuno, walang respeto sa boses ng masa. Ang problema, hindi Duterte ang problema. Ang problema, itong mga may mga issue ng addict, hindi nagpapadrug test. Mga ngako, hindi tutuparin. Tapos iba-iba yung mga pinagsasasabi. Yan ang problema. Okay, mamaya may papakita ko. O, sige lang, diretso. Masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at panghiinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan nito noong panahon ng pandemya. Ngunit, maganda ang silbi ng ayuda. Sabi ko nga sa inyo, yes, marami na itulong ang ayuda sa atin. Pero may purpose pag nagbigay ka ng ayuda. Dapat may pandemic. Hindi kapag kabobo presidente, magbibigay ka na ng ayuda. Hindi ganun yun. May pandemic, merong sakuna, merong dilubyo, merong natural disaster. Ayan, pagka talagang ikay napilayan, kailangan mo ng ayuda para makabangon ka. Ito hindi. Utangin lang yan. 3 taon, pinakamalaki utang. Hayop, tapos, putsakin na, kita mo, walang proyekto. Yan ang talagang baldado. Baldado talaga ang bayang Pilipinas pag ganyan ang utak. Puro ayuda, wala naman sakuna, puro ayuda. Tanginan yan, ubos ang pera. Kailangan trabaho, kailangan programa. Kailangan ang pangmatagalan na solusyon, hindi pang 1 linggo. Ay niya, tatanggap ka ng ayuda, magkano? Ubus mo na yun sa 2 araw. Oh, ano nangyari sa'yo? Umangat ang buhay mo? Gago ito si Castro, Claire Castro, sabi niya wala na daw taon nagugutom. Gago. Siguro, pagbigay nila ng ayuda, putangin na sa kanila sinervey. Natural, masaya mga yan. Kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve
better. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build into the future. Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanap buhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kalooban nating lahat ang kalagayan ng maraming nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan nating ganap na puksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo, at insurgency. Yan ang nagbalik sa bayang Pilipinas. Yan po yung mga sinolusyonan ni Pastor Quiboloy at saka ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya lang, bumalik ngayon dahil putang, sabi ko nga sa inyo, oo, anak yata ni Satanas itong nasa Malacanang. Bumalik lahat yan, yung nawala nung kay Pangulong Duterte, smuggling, ano pa yung mga smuggling, drugs, yung mga kidnapping, bank robbery, yan, yung NPA, o yung mga droga, lahat yan. Nawala noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, nagsibalikan. Yan ang problema ng bayan, di mga Duterte. Sabi ko nga sa'yo, kung ang problema, Duterte, at yung Duterte, pinahinto lahat yan, puta, ibig sabihin, mga sindikato talaga. Itong mga nasa gobyerno ngayon, kasi kaya sila gigil sa mga Duterte, pinatahimik ng mga Duterte yung kanilang trabaho. Kaya siguro nagutom ang mga kabit, nagutom ang mga kawatan. O nagutom lahat simula nung si Pangulong Duterte ang umupo. O ngayon, nung umupo na sila, yung kalahi nila, tayo na buhay na naman. Yung mga buhay na naman ang party-party nila. Sa pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police na suportado ng ating sandatahang lakas. Kinahanglan undangon nato ang batasan sa pagpili sa mga kandidato nga gikan sa political dynasty. Kining mga sikat nga apelido nga magsayaw-sayaw ra og magkanta sa atubangan. Igo ra magpakatok, undangon ang mga party list na gipanag-iya sa mga dato. Undangon ang mali na pagpili sa atong mga opisyales. Undangon ang budol o pagpamakak. Kailangan natin mag-vote straight sa mga taong magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Idiretso natin ang boto. Number 38, Rodante Marcoleta. Number 10, Jimmy Bondoc.
Number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 53, Apollo Kibuloy. Number 34, Raul Lambino. Number 30, JV Hinlo. Number 58, Philip Ipe Salvador. At Ito na. Oo, meron siyang dalawang kandidatong isisingit dito. Okay lang yan. Ako, dahil si Camille Villar, tinulungan si Pastor Kibuloy ngayon. Kasama daw si Pastor Kibuloy sa sample ballot ni Camille Villar. Palakpakan natin. Anything that can help Pastor Apollo Kibuloy win this election, okay ako dyan. Kaya hindi ko pa rin sila iboboto. 10 pa rin ako. number 42 at number 42, Doc Marites Mata. Alam ko hindi kayo matutuwa, pero iboboto ko si Amy Marcos. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng Ano sabi ni Inday? Iboboto ko. Iboboto niya. Siya lang. Hindi na iboto. Si Inday na lang, bayaan nyo na may isang boto si Amy. Oo, wag nyo na iboto yan. Tagal-tagal na ng mga yan eh. Trabaho naman niya yan. Committee niya yun eh. Nakakahiya naman, di ba? Kung di niya trabaho yan, yan naman ang trabaho niya. So kung ginawa niya yung investigasyon para kay Pangulong Duterte, it's her job. And personally, mahal natin si Pangulong Duterte. Pero syempre, si Inday Sara, pamilya yan. So mas malalim yung pagmamahal niya kay Pangulong Duterte. So anybody, anyone that can help itong si Pangulong Duterte, tutulungan. Siyempre, may utang na loob nga eh. Tumatanaw ng utang na loob ang mga Duterte. So, tinatanaw yun na malaking utang na loob ng mga Duterte. So, kahit burat yan, sila sa mga Marcos, tinanggap na rin nila si Amy. Kasi nga, kahit papaano, at least may ginawa for them. So, iboboto ni Inday Sara. Pero hindi ibig sabihin, iboboto natin ha. Ibinoto ni Inday Sara, hindi ibig sabihin, iboboto natin, bayaan na natin sila ni Inday magkasundo. O, mahal din natin si Pangulong Duterte, pero mas nananaig sa atin ang galit, kaya hindi natin kailanman bibigyan ng another chance ang kahit sinong Marcos na tatakbo sa national government. Kahit sino, kahit apo ng apo, basta Marcos. Basta Marcos, salot yan. pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan. Iboboto ko rin si Camille Villar dahil sa kanyang karanasan bilang mambabatas sa House of Representatives na makakatulong sa isang tunay na pagbabago sa Senado. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better. Tunay na kapayapaan at kaunlaran na hindi lamang para sa iilang politiko at mayayaman. Kaya sa May 12, kailangan natin maging mapagmatyag. May mga ulat at bulong-bulungan na may mga kumikilos na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mga babala na maaaring nagsisimula na ang malawakang dayaan. Ngayon pa lang, nagsisimula na yung dayaan. Nagbabayaran na, ngayon pa lang. Diyan sa mga nakakapanood ng programa natin, diyan sa mga probinsya, aking ipinapaalala na dapat tanggapin yung pera, pero hindi to the point na mamamatay kayo.
Dahil dyan sa pera na yan. Tanggapin nyo yung pera and then wag nyong iboto yung kandidato na nagbigay ng pera na yan sa inyo. Samantalahin nyo etong etong kampanyahan, pag may nagbigay, tanggap. Pero hindi nyo utang na loob sa kanila yan. Pera nyo yan. Kalahati niyan, ninakaw nila. So, kumita na sila, kumita ka rin, ilagay mo na yung boto na dapat mong ibigay sa bayang Pilipinas. Yung totoong tao ang iboto mo, yung talagang magmamahal sa Pilipinas. Hindi, babawiin din niyang binigay nila sa inyo, tapos ibibigay nila sa inyo ulit. Okay? Tanggap, mangako. Total, nang pinapangakuan din naman kayo ng katarantaduan ng mga yan. So, ibalik nyo sa kanila yung pambubudol, budulin nyo rin. Pagkatapos, iboto ninyo Duterte. Para po yan, isipin nila, tayo na sana tinago ko na lang yung pera. Sana hindi ko na lang binigay na ayuda, matatalo pala ako. Sana kinamkam ko na lang para madala ko hanggang impyerno. Pabayaan natin silang madumugo ang mga puso. Gamitin, sabi ko nga sa inyo ito ang ganti ng mga Pilipino sa mga kawatan sa gobyerno. Ang Duterte, yan ang ganti natin. Ang ganti natin, makalabas si Pastor, makalabas si Pangulong Duterte, makabalik sa Pilipinas, yan ang ganti natin sa mga demonyo. Tapos sila naman itapon natin dyan sa, sa West Philippine Sea. Sa halalan ng alyansa. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Isang alyansa na handang ibalik tayo sa kadiliman ng narco-politics, sa bangungot ng Typhoon Yolanda, kung saan ang mga Pilipino ay iniwan sa ulan, sa gutom, at sa kawalang malasakit. Ito ang alyansang muli nais nating alipinin gamit ang kahirapan, kasinungalingan, at kapangyarihan. Sa May 12, bumoto tayo ng may buong dangal. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world that no amounts of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Hindi ko na sinama dyan yung kanyang kwento tungkol kay Luistro na may utang daw sa kanya. Pero yun nga, narinig nyo na rin naman yun. Grabe ka, Luistro, kapal-kapal ng mukha mo. Kimbot ka ng kimbot, di ka nagbabayad ng utang mo. Di ba? Ngayon, ano masasabi ng Malacanang dyan sa Patutsada? Siyempre kailangan may makita natin yung masasabi ng Malacanang patungkol sa Patutsada ni Inday Sara. Sige, pasok, Claire. Ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at Tangin na to, bobo. Ang bobo mo talaga. Hindi describe niya yung kanyang sarili. Utangin na niyan. Ang linaw-linaw nung sinabi niya. Para yung kay Bongbong Marcos. Tanga mo talaga, Claire. Utangin na niyan. Kalyo ng utak mo siguro mas malaki na kaysa sa utak mo. Kung yung utak mo kasi laki ng Jolen, utangin na niyan baka mga 10% na lang dun yung gumagana. Sinabi na nga niya kay Bongbong magpakita ka kasi ng mga magagandang ginawa ni Bongbong. Alam mo kaya mo sinasabi na maganda ekonomiya ngayon, ha? Ikaw talaga, bobo ka talaga.
Kaya sinasabi mo maganda ekonomiya ngayon dahil ngayong panahon ni ngayon panahon na ito eleksyon. Pag eleksyon, all people are spending. Ang daming mga kandidato. Imagine mo buong Pilipinas. Mula konsihal hanggang senador, they're spending money for their campaign. So, talagang umikot ang pera sa Pilipinas. Pagawa ng tarpaulin, t-shirt, bowler, baso, kape, lahat. So talagang gaganda ekonomiya natin ngayon. Kasi nga people are spending their money for campaign. After nito, ayan, bubulusok ulit yan. Ano na naman dadahilan mong gaga ka? Kailangan masustain nyo yan. Hindi naman pwedeng lagi eleksyon. Pero ma'am, marami po kaming ebidensya na bobo yung amo mo at marami rin kaming ebidensya na bobo ka. Sa totoo lang po, Claire Castro, wala kang magandang balitang binibigay sa taong bayan. Patungkol, mantakin mo magbibigay ka. Ayon sa survey, kinang-ina niyan, hindi... Ayon sa survey, bumaba na ang porsyento ng putanginan niyan. Bakit survey? Pumunta ka sa mga laylayan tapos dun ka magtanong gutom ba sila o hindi. Tanga mo. Maniniwala ka sa survey, ayaw mo nga maniwala dun sa survey na si Bongbong Marcos ang pinakatangang presidente sa Pilipinas? So yung survey, pag pabor sa inyo, okay. Pag hindi pabor sa inyo, hindi okay. So sinasabihan daw ni Inday Sara dun sa speech niya sarili niya. Bobo naman Inday. Ano yung pumunta si Inday tas kinausap niya sarili niya? Ang linaw-linaw ang pinatutunguhan niya doon si Bongbong. Marami siyang mga ebidensya. Mamaya papakita ko sa iyo mga ebidensya ng kabobohan ng amo mo. Ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Hindi ba ever inamin ba ni Bongbong Marcos na may kakulangan siya? Sa pagkakaalala ninyo, inamin ba ni Bongbong Marcos na ang Pilipinas ay nagdurusa ngayon? Hindi ba lahat ng sinasabi ni Marcos puros, ang ekonomiya natin mas magaling pa tayo sa ekonomiya ng ibang bansa? Putang ina niyan. Paano mo sasabihin mas magaling ang ekonomiya mo sa ibang bansa? Di ba? Paano mo sasabihin mas magaling ang ekonomiya mo sa ibang bansa? Putang ina niyan. Pila-pila ang tao sa ayuda. Pila-pila ang tao sa porpis. Ang dami na mamalimos. Sabi mo, number 1 sa ekonomiya. Tapos krimen. Bumaba ang krimen. Bumaba ang krimen. Paano bababa ang krimen? Kita nyo nga, napakarap. Kanina daw, dyan, breaking news, dyan daw sa airport. Puta, may lalaki daw nakahubot-hubad, sinuchok-chak yung gulong ng eroplano. Tangin ang buhay to. Tangin ang nangyayari sa Pilipinas. Breaking news. Pucha yan, breaking news. Wait lang, papakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, nagloloko ko. Tangin na nyo ito, breaking news Ayan, breaking news. Papakita ko lang. Puta ina, baka sabihin nyo. Ayan, just in, hubot-hubad na lalaki. Ayan, hubot-hubad na lalaki na huling niyayakap ang landing gear ng eroplano sa tarmac ng NAIA. Putang ina yan. Shabu pa. Tarantado ka, Claire. Noong panahon ni Duterte, walang ganyan. Okay nang ina nyo. Noong panahon ni Duterte, walang... Puta, ang rapist ngayon, hindi na tao nire-rape. Putangin na, pati gulong ng eroplano nire-rape na. Inang ina nyo. Tapos sabihin nyo, problema na naman, Duterte na naman, Duterte. Gago ngayon nga pinakamarami nagre-reklamo. Tingnan nyo magiging resulta ng eleksyon. Kung di nyo dadayain, putangin na nyo, makikita nyo. Lahat ng kandidato nyo sa kangkungan pupulutin. Ano pa masasabi nitong tangan to? Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, I do not come from the education sector. I don't have an education background. So I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Exactly. That's one of the point. Si Inday Sara, hindi siya galing sa education sector. Pero kita mo gaano kabobo yung amo mo.
doon siya nilagay. Yun ba hiningi niya? Di ba? Tinan mo ikaw, kahit bobo ka, nilagay ka dyan. Hindi ka naman taga-media. Pero nilagay ka dyan. Ay, ina mo ka. Oo, ganun nga katanga si Bongbong. Nilalagay niya yung mga tao na walang kapasidad doon sa mga posisyon. Pero si Inday Sara kasi, ang maganda sa kanya, kahit hindi ako galing sa sektor na yan, bigyan mo ko ng panahon, aayusin ko yan. Anong nagawa ni Inday Sara sa education? Galing tayo sa pandemic. Galing tayo sa homeschool or study at home. Anong ginawa ni Inday Sara? Putang ina, ibinalik niya yan agad-agad. Ganun kagaling si Inday. Naayos niya kagad yun. Oh, nadatnan na ni Inday, bobo na yung mga estudyante. Mantakin mo, 2 taon kang nasa bahay. Mobile Legend, TikTok ka ng TikTok. Anong ine-expect mo? Hindi naman teacher yung tao. Kaya lang, tama yung maganda nga yung sinabi ni Inday na hindi ako galing sa sektor na yan. Pero kaya naniniwala ako sa kapasidad ng mga kasama ko because they've been there for a long time. Ako, nandiyan ako para i-enhance, i-upgrade yung mga sa tingin ko obsolete na. Yung mga dapat nang tanggalin. Yung mga bagong information, yan yung i-instill natin. Katulong ang DepEd. Gago. Paano nilagay mo si Inday dyan? Siya na nilang kikilos. Tanga-tanga mo. So at least siya yung naamin niya. Hindi siya katulad mo na mayabang. Putang ina, wala namang laman yung utak. Pero putang ina, ng yabang-yabang. Kala mo, kabisado mo yung trabaho. Oh, hindi ba nung panahon ng si Inday Sara ang Department of Education Secretary, hindi ba siya pinakamataas ang trust rating doon? Sa lahat ng gabinete ni Bongbong, putang ina, saan ka makakita? DA Secretary pa si Presidente Marcos. Department of Agriculture Secretary ka na, Presidente ka pa, puta mas mataas pa si Inday Sara sa trust rating nung DepEd Secretary siya. Partida, hindi niya pa alam yan. Ano ba hinihingi ni Inday? Ang hinihingi ni Inday Sara kay Bongbong Marcos, National Security Advisor or Department of National Defense. Bakit? Yun ang expertise ko. Putang ina, ubusin ng rebelde. Hindi nyo binigay. O hindi ba? Gago pala kayo eh. Oh, pero nilagay ni Pangulong Marcos si Inday Sara dyan sa DepEd to fail. Did she fail? She didn't fail. Nag-represent siya. Ang ganda nga ng rating niya dyan eh. Lahat ng ahensya ng gobyerno, kasama si Abalos, si DOJ, lahat ng mga secretaries, kasama si Inday Sara lang ang nagtatrabaho sa inyo. Si Bongbong Marcos, DA secretary na, lubog pa rin ang DA nung panahon na yun. Mas mataas pa survey ni Inday. Tanga ka ba? Bobo ang puta. Makabanat lang eh. So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops. Ganyan. Do not talk about corruption. Do not talk about corruption because again, those corruption issues that you were raising now, lahat yan ay naipaliwanag nila. Lahat yan lalabas dyan sa impeachment whether totoo or hindi. Huwag niyong pangunahan. Lahat yan reklamo. Lahat yan puros propaganda. Kung pag-uusapan ang corruption, sabi ko nga sa inyo, pwede niyong sabihin ng bubugbog tong mga Duterte. Nilalagay ang batas sa kamay. Pwedeng ganon. Pero yung drugs, pagnanakaw, hindi nyo yan pwedeng ibatikos sa kanila. Dahil alam ng tao, ng Duterte, hindi magnanakaw. Alam nyo ba ang Davao City? Zero debt. Nung umalis si Inday Sara, bayad lahat ng utang ng Davao. Utang ina mo, mas mahal pa nga yung damit mo eh. Tarantada ka eh. Pagkano ng sweldo mo, mas mahal pa nga yung damit mo, hindi ka nag-uulit ng damit. Si Inday Sara nga, naka-polo shirt lang. Pahiya ka nga sa balat mo, Claire. Walang korap na tao na simple mamuhay. Tinan mo si Kimbo.
Ikaw nga eh. Tangina, tingnan mo buhay mo. Tangina, dati pakanta-kanta ka lang ng naka-off shoulder sa live stream mo. Ngayon, nag-upgrade ka, oh. Puta, hindi ka nga namin sinisilip, eh. Baka mamaya, i-lifestyle check ka. Magulat din kami sa dami ng dami ng inangat ng yaman mo, ha. Oo, kasi kahit tanga-tanga ka na, ano mo pa rin, eh. Pinaninindigan mo pa rin. Pero ito mga sinasabi mo, mga laptop, mga ganito, ganyan. Puta, na naipaliwanag yan. Oo. Items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan. 2020. Siya na ang DepEd nun. Okay. Hindi pa pala eh. Siya nakita niya siguro. Baka mayroong mas importanteng problema na dapat silipin, di ba? Pero sige. Kwento mo naman yan. Tuwan-tuwa si Gago. Putang ina, kala niya nakaisa na naman siya, Gago. Hindi mo kayang sirain ng Duterte. Yung ulo mo, mauna pa masisira kaysa sa mga Duterte. Bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5 Panis na gatas. So putangin na mo, ang gusto mo. Ang gusto mo si Inday Sara mag-distribute lahat niyan? Ganun pala. Tayo na sabi ko kasi kung ibabalik namin yung logic sa'yo, mapapahamak ka. Sige. Diretso pa. Yun lang gatas. Panis na pagkain, Nutriban. Ano pa, 100 na laptop. Sige, ano pa? 0.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. By the way, ano na ba to? Proven na ba to? Oo. Napatunayan na ba to? May kaso ba to? Kasi abogado ka dapat, presumption of innocence. Hanggat hindi napapatunayan totoo, dapat hindi ka nag-ano. Pero sige, gawin natin yung ginagawa mo. Gawin natin yan. Ganyan tayo mag-discuss ngayon. Oo, ayon lang sa ating ayon lang sa chismis. O sige. At meron din pong na bisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary But teka lang, bakit kapag katungkol sa Duterte, alam mo? Pag tungkol sa pangit ng mga Duterte, alam mo. Pero pag maganda ni Marcos, wala kang binabalita. Ganito kasi sana. Claire, pakinggan mo. Ganito kasi sana, di ba? Maraming sinabi si Inday Sara kay Bongbong. Bobo si Bongbong, tanga si Bongbong, walang alam si Bongbong. Sana ang ginagawa mo ganito. Sa katunayan, umabot na po ang Pilipinas, ang mas mayaman na po tayo sa New Zealand. O mas mayaman na po tayo sa Switzerland. At ito po ang pruweba dahil po yan sa galing ni Bongbong Marcos. At ang utang po ng Pilipinas ay 5 piso na lang. Oo, dahil po yan sa galing ni Bongbong Marcos. At ito pong Pilipinas ay nakatiles na po ang EDSA dahil sa galing ni Bongbong Marcos. Ito pong ating trend. Putangin lang yan. Iniisip mo pa lang kung saan ka pupunta, dadaling ka na niya doon. Ganyan kagaling siya. Ganun sana. At itong education system natin sa Pilipinas, sobrang galing ni Bongbong Marcos. Pag-graduate mo ng grade 2, tayo na may sweldo ka na. Mas matalino ka pa kaysa sa presidente ng Amerika. Dapat ganun. Sa sobrang galing ni Bongbong Marcos, putang ina, kahit tulog siya, nagtatrabaho siya. Sa katunayan, yung ipinangako niyang 20 pesos na kilo ng bigas, putang ina, iba na ngayon. Babayaran ka niya para lang bumili ka ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ay, mali pala. Bibigyan ka niya ng 20. Kumuha ka lang ng bigas sa palengke. Oo, at saka sobrang galing ni Bongbong Marcos. Yung mga trabaho, yung mga Pilipino, kahit walang trabaho, may sweldo. At sa sobrang galing ni Bongbong, putay na, nag-i-snow na sa Pilipinas. Dapat ganun. Di ba? Ang ginagawa mo,
may batikos kay Bongbong. Putang ina, ikaw ang hinahanap mo, yung ibabatikos mo sa bumabatikos kay Bongbong. Tanga, bobo, inutil. Pagka binabatikos si Bongbong, pakitaan mo ng trabaho. Yan nga yung sinabi sa'yo ni Banat Bay nung nagdebate kayo Sabi ni Banat Bay, pagka merong binabalita sa yung pangit, ipakita mo yung totoong balita. Ganyan ang ginawa ni Pangulong Duterte sa panahon niya. O ang ginawa ni Pangulong Duterte nung panahon niya, sa dami ng fake news, yung PCO, sila Martin Andanar, naglabas sila ng mga ginagawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas para labanan ng fake news. Ang SMNI, may compilation sila ng lahat ng projects ni Pangulong Duterte para ipakita sa tao that this president is a working president. Ikaw hindi boba ka Ang ginagawa mo, pag binatikos si Duterte, hinahanapan mo ng butas yung bumatikos kay Duterte ay kay Marcos. Pag binatikos si Marcos, hinahanapan mo ng butas yung bumatikos kay Marcos. Hindi yung ganun. Maglabas ka ng magagandang nagawa ng gunggong na presidente mo sa Pilipinas. Yun ang ipagmalaki mo. Kasi lahat ng sinasabi mo na yan is still subject for verification. Tanginang yabang-yabang mo. Ito ang ginawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Pakita ko lang na mabilis. Gold reserve, puta, binenta ang mga ginto. Ninakaw ang pera ng PhilHealth, Maharlika Funds, GSIS, SSS, Land Bank, PDIC, Confidential Fund, 4.5 billion, putang ina niyan. Pucha, flood control project, tangina, sinisilip mo yung proyekto ni Inday Sara na na 2 billion na sinasabi mong panis na gatas. Tarantada ka ba? Araw-araw 1.5 billion ang ginagastos natin sa flood control system project, putang ina nyo. Binabaha pa rin ng Pilipinas, tarantada ka. PhilHealth na yan, yung loan down for health and rural areas, 1.12 trillion. That is a whopping 1.12 trillion, and all of those are in the news. Lahat yan nasa balita. Totoo lahat yan. Totoo yan. Hindi man niya, ewan ko kung ninakaw niya yan, pero totoo lahat ng figures na yan. Nasa na yan? Wala naman tayong bagong programa, infrastructure, wala naman. Nasaan na yung pera na to? Ito, ipaliwanag mo, gaga. Ipaliwanag mo, saan nyo dinala yung gold reserve? Yung binenta nyong ginto, saan nyo dinala? O yung 89.9 billion, pinababalik nga sa inyo, mga kupal kayo Ano na nangyari sa Maharlika Funds? Sa mga pera ng mga yan, pinagkukuha ninyo yung 4.5 billion na confidential funds, saan nyo dinadala? O yan, dapat ang dinidiscuss mo. Ito dapat. Yan dapat, Claire Castro. Hindi mo dapat dinidiscuss yung hindi mo dapat i-discuss. Kung gusto mo palang silipin, yung mga ganyang bagay kay VP Inday Sara, abay putang na ano ka ng investigador. Mag-imbestiga ka, hindi yung hayop kung ano-anong pinagsasasabi mo. Ito ang ipaliwanag mo, Claire. Saka mo silipin yung mga mali ni Inday Sara because may ombudsman, may COA, may impeachment court. Sila ang bahala ron, hindi ikaw. Wala kang paki dun. Wala kang bilang. Ang trabaho mo, pinapalamon ka namin, punyeta ka, Claire Castro, para ipaliwanag mo lahat ito saan dinala ni Bongbong yan. Ipaliwanag mo, ano na ba yung nagawa ni Bongbong sa bayang Pilipinas? Yun ang trabaho mo. Kupal. Ay nako, Diyos ko po. Anyways, dyan po nagtatapos ang ating palatuntunan. Malapit na pong eleksyon, iboto po natin ng tama, wag yung may tama. Okay, iboto natin yung tama, wag yung may tama. At iboto po natin yung makakatulong sa bayang Pilipinas, wag po tayong bumoto ng parang mga hari. Bumoto po tayo ng lingkod bayan na maninikluhod sa inyong boto pero makikinig sa inyong mga sentimiento. Mabuhay ang bayang Pilipinas, ilang araw pa. Mababago at malilinis na natin ang Pilipinas. Excited na. See you again next vlog.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang